Nakuha na nga kita eh. Tignan mo, kasal na nga tayo at magkakaanak pa. Ang kulang na lang ay ma-fall ka sa akin. Kaya ma-fall ka na para perfect family na tayo. Dear Amihan Stories present My CEO and Our Heir. Written by Clover Daffodil. Maayos pa rin ang takbo ng puso mo, pero may slight irregularity sa rhythm mo lately. Sabi ng doktor habang nakatingin sa chart. Katatapos lang ng check-up ni Therese. Umaasa siya na magandang balita, pero ganoon pa rin ang resulta. She has suffered from a congenital heart disease since birth. Kailangan mong ipagpatuloy ang gamot mo araw-araw. Huwag kang lalaktaw kahit isang dose. At iwasan mo pa rin ang stress, heavy activities at sobrang pagod. I'm still glad that you keep coming back here. Ibig sabihin lang yan, you have the determination to leave, Miss Mendoza. Paano kung hindi na ako bumalik dito? Wala ba talagang ibang paraan para gumaling ako ng tuluyan, Dok? Ang karamihan sa uri ng sakit sa puso ay kroniko, pangmatagalan. Paliwanag ng doktor. Ibig sabihin, hindi nawawala. Minamanage lang natin para hindi lumala. Kahit gumastos ako ng malaking pera? Miss Mendoza, kaya mo mag-hire ng magaling na doktor para gamutin ka. Pwede ka maghanap ng heart donor pero hindi yun ganun kadali. At hindi pa naman yun ang last option natin dahil namamanage pa naman natin ang kondisyon mo. Kung gusto mong mismo ang puso mong gumaling, kahit magbayad ka pa ng milyong halaga, hindi naman kami Diyos para gumawa ng himala. The least you could do is to pray for a miracle. Napangiwi siya at napayuko sa pagkadismaya. Wow, I have money, power, and influence. Pero walang silbi lahat ng yun. Mayaman nga ako. Pero kahit mag-hire ako ng pinakamagaling na doktor, wala pa rin paraan para mawala tong sakit ko. Bulong niya sa sarili. Mag-isa na lang siya sa buhay. Namatay ang mama niya sa panganganak sa kanya, habang ang papa niya naman ay iniwan siya sa lola niya at sumama sa ibang babae. Mayaman ang lola niya, at nang pumanaw ito, minana niya lahat ng ari-arian nito, pati ang kumpanya. Nag-iisang anak lang kasi ang mama niya. Kaya wala ng ibang tagapagmana kundi siya lang. Ginugol niya ang buhay niya sa pagpapalago ng kumpanya at ngayon ay iniisip niya kung sino ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan niya kapag siya naman ang nawala. Pwede mo pa namang i-enjoy ang buhay mo, Miss Mendoza. Pag-aalo ng doktor. Bata ka pa at marami ka pang pwedeng gawin. Just keep your heart in check. Dok, muli siyang tumingin dito. I want an heir. Gusto ko magkaanak. Possible ba yun? Natigilan ng doktor at matagal bago nakasagot. Miss Mendoza, it would be best to avoid pregnancy for your health. Kahit stable ka ngayon, mabigat pa rin sa puso mo ang pagbubuntis. Kapag nagbuntis ka, lalaki ang demand sa puso mo. Mas mabilis ang tibok, mas mataas ang pressure. There's a high chance na hindi kayanin ng katawan mo. And even if you survive the pregnancy, there's still a risk na bumigay ang puso mo during or right after childbirth. Paliwanag ng doktor. Napangiti si Therese. Hindi lang naman dahil gusto niyang magkaroon ng tagapagmana, gusto niyang magkaanak. Gusto niyang maranasan na may batang nagdadala ng dugo niya. Ayos lang sa akin. Siguro naman, may 1 or 2% chance na makasurvive ako sa panganganak. Panghahawakan ko na lang yung chance na yun. Pero kung bumigay nga ang puso ko, then I would be happy. At least, maayos kong mailalabas ang bata sa sinapupunan ko. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang tiyan niya, para bang may bata na roon kahit wala pa. Miss Mendoza, tumayo na siya. Salamat sa oras, Dok. Aalis na ako. Paalam niya at lumabas na, bago pa siya nito mapigilan sa plano niyang gawin. Naglalakad na siya sa kahabaan ng koridor nang aksidente niyang marinig ang usapan ng 2 lalaki sa isang ward. May hinahanap ka na bang babaeng pwedeng maging surrogate mother na magiging anak ko? Ito po ang listahan ng mga kandidato, boss. Lahat sila ay medically screened at galing sa mga pamilyang nangangailangan. Good. I'll check it later. Kumusta na po yung paa niyo, boss? Maayos na. You can go back to the company for now. Sige po, boss. Agad na gumilid si Therese at nagkunwaring nakatambay lang na lumabas ang isang lalaking naka-formal suit at may hawak na folder.
Iyon marahil ang listahan ng mga babaeng kandidato para sa surrogacy. Surrogacy? Bulong niya sa sarili. Now that I think about it, I could do that. Kung gusto ko magkaanak, pwede naman ako mag-hire ng sperm donor at babae magdadala ng anak ko. Pero, bumaba ang tingin niya sa tiyan niya. Hindi niya alam ang hirap ng pagbubuntis at iyon ang gusto niyang maranasan. At isa pa, it would be unfair sa babaeng magdadala ng bata. 9 na buwan itong dadalhin pero hindi naman ito ang totoong ina. Ikaw, biglang sabi ng isang barito ng boses mula sa loob ng ward. Alam ko nandyan ka. Hindi ko alam na pagkachismosa ka rin pala. Umangat ang balikat ni Terry sa gulat. Nakasiwang ng kaunti ang pinto, kaya tinulak niya yon at binuksan ng tuluyan. Ngumiti siya na makita si Owen Grayson. Kilalang kilala niya ito at nag-iisa niyang kakumpetensya sa industriya. Palagi sila nagkakabanggaan sa trabaho at ngayon ay wala itong magawa dahil nakahiga ito sa hospital bed at may benda pa ang kanang paa. Ano nangyari sa'yo? Nahulog ka ba? Alam ko na, you're clumsy. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Anya sa mapang-asar na tono. Umupo siya sa tabi nito sa kama. May nakaaway akong isang client na mainitin ng ulo. Oh, talaga? Mabuti naman at hindi mukha mo napuruhan. Masisirang kagwapuhan mo kapag nangyari yun. Hindi ko alam na isa ka rin pala sa mga admirer ko. You even came here to check on me. How sweet that is. You can still manage to smile smugly kahit ganyan ang nangyari sa'yo. Okay, fine. Dahil dyan, sasamahan kita rito. Hindi ka yata busy. I'm not. Marami akong tauhan na pwedeng gumawa ng trabaho ko. Ikaw, mukhang magbabakasyon ka rito sa ospital ng ilang araw. Gusto mo bang dalawin kita paminsan-minsan para hindi ka mabored? Why are you acting friendly all of a sudden? Naging cold ka na sa akin simula nang i-reject kita, di ba? Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Magkaklase sila noong college at tulad ng sinabi nito, nireject siya noon na mag-confess siya ng feelings. Hindi naman niya dinibdib yun dahil marami na itong nireject at isa lang siya sa mga babaeng yon. What remained the same was that she was still in love with him. Hindi magbabago yon dahil siguro ganun talaga kapag tinamaan ni Cupido. Narinig ko yung usapan niya ng assistant mo. Naghahanap ka raw ng surrogate mother para sa magiging anak mo? Bakit? Ayaw mo? Ano? Singhal nito halatang naiinis. Wala pa ako sinasabi Alam ko na sasabihin mo Wala ka sigurong interest sa sex, no? Tumaman tingin nito. Umalis ka na. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Anito sabay turo sa pinto. Bakit ka nagagalit? Nagtatanong lang naman ako. Iniisip mo na bakla ako kaya naghahanap ako ng surrogate mother, tama? Ha? Natawa siya. Ikaw ang nagsabi niya na. Wala naman ako sinabing ganun. Umalis ka na nga. Hindi ko kailangan ng moral support mo. Gagaling tumpa ako ng kusa. Huwag ka na maghanap ng surrogate mother. Bigla niyang sabi. She came up with a ridiculous idea. Hindi niya lang alam kung papayag ito. Kumunot ang noon ni Owen. Ano? Ako na lang. Ano? The best suitable woman who could carry your children is me. Ano? Nang-aasar ka ba? Ano ka ng ano? Natawa ito, yung tawang nakakainis. Magpapanggap ako na hindi ko narinig yan. Sabi nito. Seryoso ako, Owen. Ako na lang. Sa akin mo na lang ibigay ang sperm mo. Gusto ko magkaroon tayo ng anak. Desidido ang tono niya. Umangat ang tingin ni Owen. Salubong ang kilay habang parang pinag-aaralan kung seryoso ba talaga siya o hindi. I'm dead serious. Di ba kailangan mo ng tagapagmana? We're on the same path. Kailangan ko rin ng anak na magmamana ng mga pinaghirapan ko. Dagdag pa niya. Bakit hindi ka na lang kumuha ng surrogate mother at maghanap ng sperm donor para sa tagapagmana na gusto mo? Bakit pa ako maghahanap kung nandito na siya sa harap ko? I get it. You like me hanggang ngayon? Bumuga siya ng hangin. Ay, fine. Isipin mo na lang na ganun nga. Siguro nga, gusto kita. At isa pa, gwapo ka, maganda ako. Sigurado na ang magiging mukha ng anak natin kung sakali. Ayaw mo ba nun? Wala naman akong pakialam kahit ano pang maging mukha ng anak ko. Sagot nito, walang emosyon. Wow! You're gonna be a great father. Kaya tama lang talaga na ikaw magiging ama ng anak ko.
Sabi niya sabay ngiti. Mas sumeryosong ekspresyon ni Owen. Pareho tayong galing sa influential families. Mag-isa na lang ako sa buhay. They've been gone a long time ago. Pero doon ka pa rin galing. It would be a big news kapag nangyari yun. Kung papayag ako sa gusto mo, we have to get married. Papayag ka ba sa ganun? Tanong nito. May halong paghamon sa mga mata. Ngumiti siya. Gwapo si Owen. Mayaman at galing sa respetadong pamilya. His family owns a big charity. Marami nitong natulungan. Why would I be worried? You're the best guy I've ever known, Owen. Sabi niya. Are you sure about that? Oo, kaya pumayag ka na. You sound like you're threatening me. Well, pinagkrus niya mga braso at binabantingin sa paa nitong may benda. Sa kalagayan mo ngayon, we can make a baby right now. Nanlalagkit ang tingin niya, kaya agad ito nagsumiksik sa kama na parang natatakot sa kanya. Natawa siya ng malakas. Natakot ka ba? Nagbibiro lang ako, no? Natatawa niyang sabi. Bigla siya ditong binato ng unan na tumama sa mukha niya. Did you just... Hay, umalis ka na nga. Decline. Pass. No, humanap ka na iba lalaki. Tumalim ang tingin niya sa inis. Kailangan mo ng babaeng magdadala ng anak mo. Eh bakit ba kasi ayaw mo? Akala mo ba hindi ko alam? Umarkong isang kilay niya. Alam na ano? May sakit ka sa puso. Sagot ni Owen, mababa at mahinahon ng tono. Kumunot ang noon niya. Wala naman siyang pinagsasabihan ng bagay na yon. Paano mo nalaman? I just noticed. May suot kang smartwatch. May kakilala ako na may ganyan din. Sabi niya para raw yun sa pagmumonitor ng heart rate kasi may sakit siya sa puso. Paliwanag nito. Napatingin siya sa suot niyang smartwatch. Akala niya walang makakapansin niyon. Ganun ba? Observant ka pala kung ganun. It could be life-threatening during pregnancy. Kapag nanganak ka, pwede mo yung ikamatay. Napatitig siya dito. Pakiramdam niya ay niloloko lang siya ng mga mata niya. Pero Owen looked genuinely worried about her. Alam kong bagay na yan dahil doktor ang kapatid ko. Dagdag nito. At isa pa, ano bang malay natin? Baka mamana ng bata ang sakit mo. Posible ngang mangyari yon. Namana rin niya ang sakit sa kanyang ina at namatay ang mama niya habang ipinapanganak siya. Gusto mo pa rin ba magkaroon ng anak? Tanong nito na walang makuhan sagot sa kanya. Nahihirapan ka na ngayon. Hindi siya magkakaroon ng normal na buhay. Eventually, kapag lumaki siya, baka maranasan lang din niya ang pag-iisa na nararamdaman mo ngayon. Tumingin siya ng diretso sa lalaki. Puno ng determinasyon ang mga mata. Hindi siya mag-iisa. Hindi siya titira sa isang malaking mansyon na siya lang nakatira. Hindi siya pupunta sa doktor na mag-isa. Hindi siya iiyak nang wala nandyan para sa kanya. Hindi siya kakain mag-isa sa hapagkainan. Mabubuhay siyang masaya kahit limitado lang ang pwede niyang gawin. Alam ko magiging masaya siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil ikaw ang lalaking pinipili kong maging ama niya. Alam ko magiging mabuti kang ama. Alam kong mamahalin at aalagaan mo siya. Alam kong kaya mo siyang pasayahin. Alam kong kaya mong ibigay yan lahat para sa kanya. Nanggaling ka sa isang malaking pamilya. May 3 kang kapatid. Yung 2 kasal na at may mga anak na. Marami ring kapatid ang papa mo. Alam ko nanggaling ka sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Kung magkaanak tayo, hindi siya lalaking katulad ko. Mapapalibutan siya ng mga tao na may pakailam at may malasakit sa kanya. Mahaba niyang turan. Agad siyang umiwas ng tingin bago pa man tumulo ang mga luha niya. All of a sudden, she pitied herself. Parang ngayon lang niya na-realize kung gaano kalungkot ang buhay niya. Hindi ako maaawa just because you felt that way. Malamig na sabi ni Owen. Hindi yun sapat na dahilan para pumayag ako. My answer will still remain. Hindi ako pumapayag. Hindi man lamang ito nagdalawang isip. Bakit hindi? Umalis ka na. Magpapahinga na ako. Alam ko kung gaano kabigat ang sitwasyon ng kumpanya mo. Pag-iiba niya ng usapan para muling makuha ang atensyon nito. Kumunot ang noo ni Owen. Anong pinagsasasabi mo? Hindi pa man kayo nalulugi, pero nakikita ko na kung gaano kahirap panatilihin ang stability. The new tech competitors are catching up. Investors are becoming impatient.
And your R&D team is running out of options. Ano naman sa'yo? I have something that can help you. Lamborghini Empire is ready to enter a partnership with your company. I have an upcoming project, an AI-integrated microchip system, and I want Montrevia Tech to be part of it. Natahimik ang lalaki, tila nabigla. You're offering a partnership? Yes, sagot niya ng diretsyo. Kung magkakolaborate ang project natin, magkakaroon ng malakas na asset, enough to regain your investor trust. And in return, my company gets your distribution network. It's a win for both sides. Matagal itong tumingin sa kanya bago muling nagsalita. At paano naman ang kumpanya mo? You'll be sharing your resources, your project. Alam mong risky yun. I'm putting my trust in your company. Magaling kang leader, kaya alam ko maganda magiging kakalabasan nun. Minsan, kailangan mo sumugal sa tamang tao. I can always rebuild, but opportunities like this don't come twice. So, ayaw mo pa rin? You don't take no for an answer, do you? Bahagyang natawa ito. Halatang naguguluhan pero naaaliw. Talagang gagawin mo lahat para makuha ang gusto mo, no? Minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Kaya ano nga naman yung sumugal tayo for once, di ba? Huminga ng malalim ang lalaki. Halatang nag-aalangan pa rin. Pumayag ka na. Pamimilit niya. Wag mo akong pinipressure. Ang bagal mo kasi magdesisyon. Ay, fine. Oo na, pumapayag na ako. Masaya ka na? Inis sa sagot ito. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Teresa. Good. Anya saka tumayo. Magkita tayo bukas sa Magnum Cafe ng 3 p.m. I'll bring the proposal. And this time, let's do it right. Sabi niya saka tumalikod na at umalis. Sakay ng Lamborghini, bumalik siya sa kumpanya niya, ang Lamborghini Empire. She spent the rest of the day doing paperwork. As usual, puno na naman ang mga folders and desk niya. Inayos niya rin ang proposal na ipepresent niya bukas. There was a slight smile on her face. Pakiramdam niya ay ngayon lang siya nagdesisyon ng isang bagay na hindi lang para sa ikabubuti ng iba, kundi para sa personal niyang kagustuhan. Kaya naman kinabukasan ay nagpaganda siya at nag-ayos. Nakaredy na ang folder na naglalaman ng proposal. She arrived 20 minutes early sa cafe na napag-usapan nila, pero lumipas ang 2 oras ay wala pa rin si Owen. Malakas niyang naibagsak ang baso matapos ubusin na naman iyon. That jerk! Hindi niya ba naisip na malaking tulong ang partnership sa kumpanya niya? And yet, he's still not showing up? You ugly freak! Mariin yan sambit. Sino tinawag mo ugly freak? Biglang may nagsalita sa likod niya. Agad siya napalingon at iyon na nga. Ang taong pinaghintay siya ng 2 oras. May plano ka pa palang pumunta? Hoy, hindi porke ako may kailangan sa'yo, pwede mo na akong paghintay ng 2 oras ha. Ang boring kayo maghintay. Inis niyan sabi. Umupo ito sa harap niya, kalmado pa rin. I met a new investor, an international partner from the US. May sapat siyang influence at resources para panatilihing matatagang Montrevia Tech for the next 5 years. Seryoso nitong sabi. Bahagyang umawang ang bibig niya. Mahigpit ang hawak sa folder. You met an investor? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng tulong ko? Napamura siya sa isip. Nice! Ang saya! Nag-effort ako tapos nagbukala ko ang tanga rito. Oh well, never mind. Kalimutan mo na lang ang napag-usapan natin. Aalis na ako. Paalam niya at tumayo na, pero bigla siyang pinigilan ito. Pero tinanggihan ko. Hindi maganda ang reputasyon niya. Hindi siya karapat-dapat na maging parte ng kumpanya. Biglang pagbawi nito. Napakurap siya at agad na bumalik sa pagkakaupo. Then, would you accept my proposal? Tanong niya. Malago ang company mo at marami kang connection. Bukang wala akong choice, kundi pumayag sa gusto mo. Napangisi siya. You won't regret it. Here's a proposal. Basahin mo mabuti. Iniabot niya ang folder sa lalaki. Agad itong binasa ang laman at makalipas ang ilan sandali ay naglabas ito ng ballpen at pumirma. Here. Sabi nito sabay abot muli sa kanya ng folder. Napangiti siya.
You signed it. Which only means, Pumapayag ako mag-anak tayo at magpakasala. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang strategic partners. Hindi lang lalaki ang kumpanya natin individually kung magsasanib din ang ating mga assets at business interest. Ibig sabihin, magkakaroon ako ng legal access sa kumpanya mo. At ganun ka rin sa akin. Hindi na tayo magiging competitors, kundi corporate allies. Kailangan mo ng heir at ganun din ako. Sa pamamagitan ng merger na to, both in business and in family, magiging isang ating empire. At kapag dumating ang tamang panahon, mamanahin ito ng magiging anak natin. tumango siya ng ilang beses. Ganun na nga. I don't think that's actually what you wanted. Anito, may naglalarong ngisi sa labi. Kumunot ang noon niya. What do you mean? An heir. What? It's only been 3 years simula nang ipasa sa iyong posisyon bilang CEO. Malayo ka pa sa retirement, pero iniisip mo na agad ang pagkakaroon ng heir. Para bang mawawala ka na agad sa mundo. Natawa siya ng bahagya. Hindi natin alam kung kailan darating si kamatayan. Pero siguro tama ka. I don't really need an heir. Kung tutuusin, pwede kong ipasa ang posisyon sa isang tao na may malaking parte sa company. What I really want is to have a kid. Gusto kong maranasan na maging ina. Mahaba niyang turan. At tahimik lang ang lalaki habang tumatango. Ikaw, bakit gusto mo magkaanak? Para lang ba talaga may magmamana ng company mo? Tanong niya pabalik. I built the company from scratch. Nang walang tulong ng mga magulang ko. Ako dapat ang mag-manage ng family business namin. Pero hinayaan kong kambal kong humawak nun. Soon enough, anak ko naman ang papalit sa akin sa posisyon ko. Kaya gusto kong mag-anak para may magmana ng company ko. Is there any answer you expected to hear? Wala naman. Gusto ko yung sagot mo. Very straightforward. Hindi na ako magtataka kasi mukhang ikaw ang tipo ng lalaki na hindi mahilig sa bata at tatanda na lang ng binata. Do I really look like that? Palagi nakakunot yan noo mo. Workaholic ka and you hate dealing with women. Natawa ito. You just acted exactly like the kind of woman I hate dealing with. Observant, straightforward, maybe a little too honest. Well, wala ka na magagawa. Pumayag ka na eh. Pumirma ka na. So ano? Gagawa na ba tayo ng... Marami pang araw. Mag-chill muna tayo for now. Hindi natin kailangang magmadali. Anito, hindi siya pinatapos sa sasabihin. Umikot ang mga mata niya. Kailan tayo gagawa ng bata? Nanlaki ang mga mata nito at pati siya'y napahawak agad sa bibig dahil sa lakas ng pagkakasabi niya. Napayuko siya sa hiya. First thing first. Seryosong sabi nito. We don't love each other. And we're going to build a family out of convenience. Let's keep our boundaries. Kung ano lang yung napag-usapan yun lang. No attachments, no falling in love. You can hook up with other guys at ganun din ako. Ikakasal tayo only on paper. Pwede tayo magpanal kapag sawa na tayo sa isa't isa. I will take custody of the child kapag nangyari yun. Ayos lang ba? Hindi ayos yun. Mabilis ako ma-fall lalo na sa isang katulad mo. Kapag kinasal na tayo, hindi na kita pakakawalan. Naiintindihan mo? My God. Nasa po nito noo. Parang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Anito sa inis na boses. Bakit ka kukuha ng bato? Collector ka ba ng bato? At bakit mo ipupukpok sa ulo mo? Baliw ka ba? Bas baliw ka. Joke lang. Huwag ka na magalit. Okay, fine. Magpanal tayo kapag ayaw mo na sa akin. Pero binabalaan kita ha. Masarap akong mahalin. Baka mahirapan kang pakawalan ako. Biro niya. Whatever you say, bahala na kung ano mangyari. Great. Then, it's a deal. Tumayo siya at iniabot ang kamay sa lalaki. Tumayo rin ito tinanggap ang kamay niya. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya kapag kinasal na siya sa lalaking ito. Lahat ng yon ay para lang sa personal na interes nilang dalawa. At hindi na dapat lumagpas doon. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang sumunod na araw, agad nilang inasikaso ang kasal. It was only a civil wedding. Dahil wala naman siyang kamag-anak, puro magulang at mga kapatid ni Owen na naroon sa Grand Hall para masaksihan ang pag-iisang dibdib nila. May mga media ring inimbitahan. Mas mabuti nang ipaalam agad sa lahat para maiwasan ng mga espekulasyon, lalo na't uso iyon pagdating sa mga influential na tao tulad nilang dalawa. Pero kahit marriage of convenience lang yon,
Kailangan pa rin nilang magpanggap na parang in love sa isa't isa. You may now kiss the bride. Sabi ng judge na nagkasal sa kanila. Tuwid siyang tumingin kay Owen. Nagsisigawan ng dalawa nitong kapatid na babae sa saya. Hindi mo kailangang halikan sa labi kung hindi ka komportabling gawin yun. Mahina niyan sabi. Hawak na ni Owen ngayon na magkabilang pisngi niya. Sino naman nagsabing hindi ako komportable? Maghihinala sila kapag hindi kita hinalikan. Sagot nito bago siya biglang sinunggaban sa labi. It only lasted a second pero sapat na para ma-moisturize ang labi niya at manigas siya sa kinatatayuan. Congratulations! Lumapit si Eva, ang babaeng kapatid ni Owen at niyakap siya. Thank you. Mahina niyang sagot. Welcome to the family. Sabi ko na nga ba kayo rin na magkakatuluyan? Masayang bati rin ni Sophie ang isa pang kapatid ni Owen. Sinabi mo? Sabat ni Zane. Ito naman ang kamukha at identical twin ni Owen. Quadruplets sa mga ito to be exact. Naa-amaze siya kapag nakikita niya na magkakasama ang apat. Sinabi ko na dati, palagi kasi kayong nagka-clash. Para kayong mga bata nag-aagawan ng investor. Natatawang sabi ni Sophie habang nakatingin sa kanila. Hey! Sumikit naman si Zane. Sigurado ka ba talagang kuya kung gusto mong pakasalan? As far as I remember, palagi kang nakatingin sa akin tuwing dumaraan ako sa tapat ng classroom niyo nung high school, di ba? Biro nito. Natawa siya. Totoo. Napapatingin siya noon pero hindi tulad ang iniisip nito. I like looking at handsome guys pero ang weird. Pareho kayo ng mukha ni Owen pero bakit parang mas gwapo siya? Sabay lingon niya kay Owen na nakatayo sa tabi niya. Uy, masakit yung sinabi mo ah. Kunwaring nasaktan na sabi ni Zane. Pero ang focus niya ay napunta na sa mga labi ni Owen. It was pinkish, slightly damp. Biglang pumasok sa isip niya ang dahilan kung bakit nga ba sila nagpakasal. Naramdaman niya ang paglapit ng mga magulang ni Owen. Agad siyang umiti sa mga ito. Pinabati kong pag-iisang dibdib ninyo, iha, anak. Naway bayaan kayo ng mga cute at magagandang supling. Bati ni Tita Emma. Everyone is expecting that you two will have a grand wedding. Handa pa naman sana akong tumulong para sa isang engrandeng kasal. But I respect your decision to make it simple. Ang mahalaga naman doon ay nagmamahalan kayo. Congratulations. Bati ni Tito Alex. Thanks, Mom, Dad. Sagot ni Owen. Maluwag at magaan ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Hindi siya nagkamali ng pagpili kay Owen. This is the family she has been dreaming of. At iyon ang gusto niyang iparana sa magiging anak nila. Salamat po, Tito, Tita. Ano ka ba? You can call us Mom and Dad. Pamilya na tayo ngayon dahil isa ka na ring Grayson. Sabi ni Tita Emma. Sige po, I'll try. Medyo hindi pa kasi ako sanay eh. Oh, that's fine. Take your time to get used to it. Salamat po. Lumipat ang tingin niya kay Owen. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Parang gusto mo akong kainin ng buhay eh. Sabi nito. Bahagya siyang lumapit at bumulong. Since kasal na tayo, ibig sabihin, pwede na tayong gumawa ng baby. Maghani mo na agad tayo. Tara na. Ha? Ngayon na? Agad-agad? Hindi ba pwede mag-chill muna tayo? Oo naman. Hindi tayo nagpakasal para lang magmahal-mahalan, no? Mahal-mahalan? Doon na lang tayo sa bahay mo mag-honeymoon. At saka nga pala, ipapadala ko na yung mga gamit ko ron. Doon na ako titira sa'yo. We can take it slow, Teresa. Anong take it slow? Gawin na natin agad. Sige na, asawa ko. Hay. Inis itong nakamot ang tainga kung saan siya bumulong. Ma'am, Dad, we gotta go now. May gagawin lang po kami. Paalam ni Owen, pero mukhang nahalata ng lahat kung anong ibig sabihin niyon. Kumapit siya sa braso ni Owen. Maraming salamat po ulit sa pagtanggap sa akin. Medyo napapagod na po ako. Magpapahinga lang po kami. Sabi niya. Ay, kung ganoon, siya umalis na kayo at magparami. Sabi ni Tita Emma dahilan para lamunin siya ng hiya. Sige po, alis na po kami. Paalam niya at habang palabas sila, ramdam niyang init ang buong mukha niya. Pwede naman tayo maghanap ng surrogate mother na magdadala ng anak natin. You're not in a good condition to carry a child. Sabi nito habang pasakay sa driver's seat. Sumakay siya sa passenger seat sa tabi nito. Nang umandar ang kotse ay saka lang siya sumagot. Ayokong kumuha ng surrogate mother. Gusto ko, ako mismo magdadala ng mga anak.
Gusto ko maramdaman ng paglilihi. Ang hirap habang nasa sinapupunan ko ang bata. Gusto ko maranasan yung gumagalaw sa tiyan ko. Parte ng pagiging ina ang pagbubuntis, yung 9 na buwan ng paghihintay. Yung hirap sa paglakad kapag lumaki na yung tiyan. Ayoko ipagkatiwala yung pinaka-importanting bagay na yun sa ibang babae. Anya sa may autoridad na boses. Saglit na sumuli ang panlalaki sa kanya, saka muling binalikan tingin sa daan. I see. I'm sorry. Hindi ko naisip kung gaano yun kahalaga sa isang babae. Then, let's do it. But we'll take it slow. Kapag napagod ka, magpahinga tayo. At kapag nakaramdam ka ng discomfort sa puso mo, sabihin mo agad at ihinto ako. Napangiti siya. You're such a considerate husband. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Well, this may not be out of love. Pero marunong naman ako mag-alala at mag-alaga. Ngayon nakasal na tayo, I'll keep you in check. No need. Ang sabi mo, gagawin lang natin kung ano yung napagkasunduan, di ba? Ayaw mo bang may nag-aalala sa'yo? Ayos lang naman sa akin, pero baka mahulog ako sa'yo kung gagawin mo yun. That will be no good. Nakakalasa ng pagmamahal. Ouch! Never mo pa naranasan magmahal, no? I just don't seem to need it. Sagaba lang yun sa career. You're so career-oriented. Kung hindi dahil sa akin, baka tumanda ka na ng binatang virgin. We're here. Sakto huminto ang kotse sa tapat ng bahay nito na magiging bahay niya na rin. Lumingon si Owen sa kanya. I understand that you'd fall for me. I'm well aware of my capabilities. Baka nga kailangan ko mag-ingat kung tuluyan ka mahulog sa akin. Sabi nito saka lumabas ng kotse. Agad itong umikot at binuksan ang pinto sa gilid niya. Lalabas sa sanis siya nang bigla siyang kargahin ito na parang bagong kasal. Teka, marunong naman ako maglakad. Reklamo niya. Save your energy. Kailangan mo na lakas pagdating natin sa bedroom. Sabi nito habang naglalakad papasok sa mansyon. Ramdam niyang umakyat lahat ng dugo sa mukha niya. Nananadya ka ba? Hindi naman ganun kakomplikadong puso ko. Inis niyan sabi, pero tuloy lang ito sa paglalakad habang buhat siya. Totoo, hindi naman ganun kakomplikadong kondisyon ng puso niya. Pero ngayon, mukhang magiging komplikado ito pagdating sa nararamdaman niya. Pagdating nila sa bedroom, maingat siya nitong inilapag sa kama bago umupo sa tabi niya. Can I? Tanong nito. Pwede mo akong hawakan kahit saan mo gusto. Let's get this over with. Sagot niya. Gusto mo bang maglasing muna tayo para mas madali? Huwag na, sayang lang sa oras. Gawin na natin. Anong mas gusto mo? Light on or light off? Kahit ano. Unless ayaw mong makita ko yung sandata mo. Bigla siya napatingin sa pagitan ng pantalon nito. Pero kasabay niyon ay bigla rin siya sinunggaban ng halik. She was taken aback, but she quickly gave in. Maingat at mabagal ang bawat galaw nito habang dahan-dahan siyang inihihiga sa kama at tinatanggal ang suot niya. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi siya kinakabahan. She had never been involved in any sexual relationship because of her heart condition, but now, at this very moment, she surrendered everything. Her heart now belonged to him. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Dahan-dahan siyang bumangon at sumandal sa headboard. Nilingon niya si Owen na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Pareho silang walang saplot. Tumagilid siya ng higa at pinagmamasdan ang mukha ng lalaki. Now that she was this close, she couldn't help but admire how handsome he was. Mahabang pilik mata, mamula-mulan labi, maputing kutis na parang porselana, at ang buhok nitong kumikintab sa tama ng liwanag. His nose stood out the most, perfectly complemented by his thick brows. Are you done? Bigla ito nagsalita. Nakadilat na ngayon ang mga mata at nakatitig sa diretso sa kanya. She didn't bother to look away. Mag-asawa na sila ngayon, kaya wala siyang dapat ikahiya. Are you done what? Tanong niya rin. I was scared for a moment. Baka bigla akong matunaw sa titig mo. Anito sa nagbibirong tono. Bakit ka naman matutunaw? Ang intense kasi ng titig mo. Parang gusto mo akong halikan. Natawa siya habang bumangon ito mula sa kama. Bakit naman kita hahalikan? Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit wala kang interes sa pakikipagtalik. Hindi ka pala marunong humalik. Asar niyan sabi at tumayo na rin. Hindi mo ba na-enjoy yung kagabi? I'm pretty sure you were so into kissing. Halos ayaw mo nga pakawalan na labi ko.
Balik nito may halong ngisi. Nilingon niya ito at sinama ng tingin. Nagpapanggap lang ako. Mabilis masaktan ng ego ng mga lalaki. Kapag sinabi kong hindi ako nag-enjoy, baka tumigil ka. Huwag ka nang mag-deny. Na-enjoy mo yun. That's it. Hindi nga. Na-enjoy mo nga. Hindi nga. Then, let's do it again. This time, gagalingan ko na. Sabi nito na may kumpiyansa. Umarkong isang kilay niya at bahagyang umiti. Sa ating dalawa, mukhang ikaw mas nag-enjoy. Asking for another round? Forget it. Mag-aayos na ako. Sabi nito saka dumiretso sa closet para kumuha ng damit. Ang aga naman yata. Saan ka pupunta? Tanong niya. Nakalimutan mo na ba? Ikaw mismo nagpatawag na meeting para sa merger ng dalawang kumpanya. Oh, I did? She almost forget about it. Bago sila nagpakasal ay nag-arrange siya ng meeting para pag-usapan ng project kasama mga investor. Ibig sabihin, kailangan din niyang dumalo. Medyo masakit pa ang katawan niya, tinatamad siyang bumangon. Pero siya ang CEO at kailangan siya doon. 10 o'clock pa ang start ng meeting. Maaga pa naman. Mamaya ka na pumunta sa company. Hikayat niya rito. Tumingin ka kaya sa oras para malaman mo kung anong oras na. Inabot niya ang cellphone na nasa study table. Tinignan ang oras at nagulat na makitang 9:30 a.m. na. Ganun tayo katagal na tulog? Gulat niya sabi. Pareho tayong pagod, kaya tanghali na tayo nagising. Nung i-cancel ko na lang kaya ang meeting. Pero hindi pwede, importante rin yun eh. Kailangan natin pag-usapan yung first phase ng project. At baka magalit pa yung mga board members. Ay, bakit ba kasi 10 a.m.? Newlyweds tayo, dapat naka-day off tayo. Inis niyan sabi sabay gulo ng buhok. Pwede ka naman dumito na lang. Alam naman ng lahat na mag-asawa na tayo. Pwede akong gumawa ng excuse para sa'yo. Hindi pwede. Importante pa rin ang presence ko doon. Ganon? Sige, mauna na ako sa CR. Umakto na itong aalis ang pigilan niya ito sa kamay. Sabay na tayo maligo. Sabi niya. Ilang minuto na lang din ang natitira at matagal pa naman siya maligo. Ano ka mo? Nagyayaya ka maligo ng sabay? May saltik ka ba? Hindi makapaniwala sabi nito. Bakit naman? Anong mali sa pagsasabay maligo? Mag-asawa naman tayo. Nag-ano na nga tayo, nakita ko na rin naman ang lahat sa'yo, kaya anong mali sa pagsasabay maligo? Paliwanag niya. Tumagilid ang tingin nito sa kanya. You're a daring woman. Compliment ba yan? Thank you. Ay, oo na. Sige na. Pero magkasabay lang maligo ah. Sa wall ka haharap at ganun din ako. Let's make it quick. Hindi ako sanay na may kasabay maligo. Napangiti siya saka tumayo at naunang pumasok sa CR. Sumunod naman ang lalaki. Maliligo lang naman talaga ang plano niya. They both face the wall. Tahimik sila tila ba nakikipagparamdaman. But at the end, pareho silang hindi nakatiis lalo na't pareho silang walang saplot at magkasama sa loob ng banyo. They ended up doing it. Kaya nang matapos silang maligo, pareho silang natahimik. Hanggang sa mag-ayos at pumunta sa company, walang kumikibo sa kanila. Pagpasok pa lang nila sa company, sabay-sabay silang binati ng mga empleyado. Naging usap-usapan din ang biglang kasal at relasyon nila. Pagdating sa meeting room, naroon ang mga board members, kaya agad na nagsimula ang pagpupulong. Pinag-usapan nila tungkol sa pagbuo ng project. Isang AI-powered robotic system na makatutulong sa mga industriya tulad ng healthcare at manufacturing. Ang kumpanya ni Therese ang bahala sa AI programming at data control system, habang ang kumpanya ni Owen naman ang tututok sa robot design at mechanical development. Naging bahagi rin ng meeting ang budget, investors at plano para sa testing. Umabot ng halos 4 na oras sa meeting. Pagkatapos niyon ay sabay na rin silang umuwi. Nakatanaw lang si Therese sa labas ng bintana habang nagmamaneho si Owen. Have you eaten? Biglang tanong nito. Di tayo nag-breakfast kanina. Tigdag pa nito. Sanay naman ako na hindi kumakain sa umaga. Hindi ka rin nagkape. Wala laman ang tiyan mo. Dilagyan mo ng laman. Biro niya sabay ngisi. Agad naman agad ito ang gusto niya sabihin. Soon enough, magkakaroon din yan. Ang tagal naman ng soon. But seriously, hindi ba masama sa puso mo yung hindi ka kumakain ng almusal? How about we get brunch in a restaurant bago tayo umuwi? Aya nito. Tumingin siya sa relon suot. Huwag na, tanghali na rin. Sa bahay na lang tayo kumain. Muli siya napatingin sa labas ng bintana. Teka, ihinto mo yung kotse. Agad niyang pigil kay Owen nang madaanan nila ang amusement park. Maraming tao roon
At mula sa malayo ay rinig na rinig ang malalakas sisigawan ng mga nakasakay sa rides. Huwag mong sabihin sasakay ka na rides. Gusto mo bang bumaliktad yung sikmura mo? Wala pang alaman ng tiyan mo eh. Sabi ni Owen sa medyo galit na boses. Pagkahinto ng kotse ay agad siya lumabas at tumingin sa paligid. She had never been in any of the rides dahil sa kondisyon ng puso niya. Kahit ganoon, she found a way to enjoy it. Pinapanood lang niya mga tao at iniisip na siyang nasa pwesto ng mga ito. Naramdaman niya ang pagtayo ni Owen sa tabi niya. Ang ganda. Tignan mo yun umiikot-ikot sila. Hindi ba sila nahihilo? Pakiramdam ko sasakay ako dyan. Babaliktad ang sikmura ko. Natatawa niyang sabi. Akala ko may plano ka sumakay sa mga rides eh. Bakit? Nag-aalala ka ba? You cannot ride any of it. Alam mo naman yon, di ba? Huwag kang mag-alala. Manonood lang ako. Palagi ko na tong ginagawa noon pa. You enjoy watching them? Nararamdaman niya ang pagtitig dito sa kanya. Tumango siya habang nakatingin pa rin sa mga rides. Oo, sapat na sa akin yun. Really? Wala naman ako magagawa eh. Kahit gustuhin kong sumakay sa mga rides. Mamaya, atakihin pa ako sa puso habang umiikot-ikot yung ride. Nakakatakot kaya yun? Sagot niya, hindi sumagot ang lalaki. Bagaman na natiling nakatingin ito sa kanya. Nilingon niya ito ng may pagtataka. Bakit ka nakatitig? Nagtataka niyang tanong. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi mo pwedeng gawin yung mga gusto mong gawin. Siyempre, nalulungkot. Ikaw kaya may ganitong kondisyon. Kung magpalit kaya tayo ng puso, pwede kaya yon? Aray! Daing nito nang bigla niya itong hampasin sa braso. Huwag kang magsalita ng ganyan. At saka huwag mo akong kaawaan. Ayos lang ako. Fine, I'm sorry. I'm just being a considerate husband. Anito sa pabirong tono. Excuse me? Biglang may lumapit na babae sa kanila. Ano yon? Tanong niya. Ako si Mary Ann. Photographer ako. Nagfi-feature ako ng mga random couples sa iba't ibang lugar. Napansin ko kasi kayo. Ang cute yung tignan, ma'am, sir. Pwede ko po ba kayong kunan ng litrato? Alok ng babae habang may hawak na kamera. Saglit sila nagkatinginan ni Owen. Tila nag-uusap sa pamamagitan ng tingin bago muling binalik ni Teresa ang atensyon sa babae. Medyo may pagka-introvert kasi tong asawa ko, ayaw niya sa camera. Dahilan niya. Biglang pumulupot ang kamay ni Owen sa bewang niya. Ayos lang sa akin. You can take as many pictures as you want. Sabi nito sa babae. Umawang ang bibig niya. Okay lang sa'yo? Nagtataka niya tanong. Bakit naman hindi? Pero di ba you hate taking pictures with other people? Naalala niya kasi nung college pa sila. Maraming nagpapapicture sa lalaki pero palagi naman itong tinatanggihan. Kapag pumapayag man, nakakunot naman ng noo at halatang naiinis. Because they're not my wife. Pero ikaw, asawa kita. Kaya ayos lang sa akin kahit magkaroon tayo ng maraming pictures na magkasama. Simpleng tura nito pero nagdala iyon ng kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Ganun ba? Sige. Napangiti siya saka humarap sa babae. Okay lang po sa amin na kunan niyo kami ng pictures. Great! Igaguide ko lang po kayo kung anong pose ang gagawin niyo. Doon po tayo sa part na walang masyadong tao. Sumunod silang dalawa sa babae. Pagdating sa pwestong tinuro nito, sinabi na nito mga pose na gagawin nila. Sir, ilagay niyo po yung kamay niyo sa bewang na misis niyo, tapos lapit niyo po ng kaunti yung mukha niyo. Face each other, tapos ngiti po kayo. Yan. Ang ganda. Ang cute yung pong tignan, ma'am, sir. Ipinakita nito ang mga nakunang litrato. She was so excited to take a look. Habang si Owen naman ay chill lang, parang walang pakialam. Pero alam niyang gusto lang nitong magpa-cool. Hindi talaga ito nagpapakita ng emosyon pagdating sa mga cute stuff. Isa pa po, ngayon naman lalakad po kayo na magka-holding hands habang nakatingin sa isa't isa. Casual walk lang, ma'am, sir. Ginawa nila ang sinabi nito. Nag-holding hands sila habang naglalakad at magkatinginan. Are you having fun? Biglang tanong ni Owen. Oo naman, para tayo isang perfect couple. There's no such thing as a perfect couple. Wow, panira ka ng moment ah. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay bigla siya natapilok. Nanlalaki ang mga mata niyang napakapit kay Owen at agad naman itong naalerto at sinalo siya. Ilan segundo silang nagkatitigan. Hanggang sa marinig nila ang boses ng photographer. I'll take a closer shot. Stay lang po kayo sa ganyan, ma'am, sir. Anang photographer. Sabik na kuna ng eksenang yon.
Okay, 1, 2, 3. Yan! All good, ma'am, sir. Thank you po. Saka lang sila napaayos ng tayo nang matapos itong kumuha ng litrato. Dapat ay simpleng shot lang iyon, pero bakit parang nagiinit ang mukha niya? Sir, gusto niyo po ba ng copy ng mga pictures? Tanong ng photographer kay Owen. Tumingin ito sa kanya na para bang humihingi ng permiso. O bakit? Ayaw mo ng copy? Sayang din yun, pang remembrance. Sakto, para may maipakita tayo sa parents ko. They'll probably want to see some pictures of us. Isasend ko sa family GC namin. Ah, dahil nandun? May iba bang dahilan? Wala naman. Baka lang kasi para ipa-frame, ipa-print o kaya may mailagay sa wallet. Alam mo bang sinuswerte yung mga taong nagkikip ng picture ko? Biro niya. Matunog ito natawa. Fine, ipapa-billboard ko para sa'yo. Balik din itong biro. Saka muling humarap sa photographer. Pahingi ako ng copy ng lahat ng pictures. Sabi ni Owen sa photographer. Naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa matapos ang dalawa sa ginagawa. Muli nagpasalamat ang photographer at nagpaalam. Habang nasa kotse ay hiniram niya ang cellphone ni Owen at tinignan ang mga pictures nila. Ang ganda ko sa picture, no? Tignan mo, ang natural ng pagkapinta mukha ko. Bahagya siyang lumapit kay Owen habang nagdadrive ito at zoom ang mukha niya sa cellphone. Lumayo ka ng konti, nagdadrive ako. Lumayo siya ng kaunti pero nakatutok pa rin ang tingin sa cellphone. Huwag ka nga masungit, nakakadistract ba masyadong beauty ko? Oo na lang. Beauty can bring chaos. Mamaya, madisgrasya pa tayo. Napangiti siya habang zinuzoom ang mukha ni Owen sa picture. Ang ganda ng jawline mo rito, ah. Napatingin siya sa lalaki. Ang gwapo mo rito. Don't say the obvious thing. Wow ha, aware ka pala na gwapo ka. Marami na nagsabi niyan at lahat sila nagsasabi ng totoo. Well, kung sa bagay, gwapo ka naman talaga. Pero tignan mo, hindi ba parang ang cute natin dito? Para tayong in love na in love sa isa't isa. Muli siyang may pinakitang picture. Iyon naman yung kuha nung muntik na siya mawala ng balanse at sinalo siya ni Owen. Eksakto namang huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila. Ang na nga yung phone ko. Ano nung pinapansin mo sa pictures? Sabi nito. Before she could even say anything, agad na nitong inagaw ang phone mula sa kamay niya. Tumitingin lang naman ako ng pictures ah. Ang sama nito. Pa-airdrop ako ng pictures noon. Hoy! Hinabol niya ito pagpasok sa mansyon. Dumiretso ito sa kusina. Akala niya iinom lang ng tubig. Anong gusto mong kainin? Magluluto ka? Oo. Sabi nito habang niroroll yung sleeves ng long sleeve shirt sa kanilabas ang ilang pangunahing ingredients. Dumiretso siya sa upuan. Marunong ka pala magluto? Nakakagulat ba? Wala sa mukha. Akala ko puro ka lang mga papers and everything na involved sa company. I've been living alone for years. Hindi ako mahilig umorder o kumain sa labas kaya pinag-aralan ko talaga magluto. Ganon? Kung ipagluluto ba kita, kakainin mo? Saglit ito natigilan at napaisip. Kailangan ba talagang pag-isipan? Grabe ka ha. Natawa ito. Depende sa luto mo. Well, forget it. Nagugutom na ako. Gusto ko ng pasta, yung may mushroom sauce, tapos fried chicken. Request niya. Got it. Medyo matagal lutuin yun. Kaya mo ba maghintay ng matagal? Ayos lang sa akin. May enjoy ko naman panoorin ka. I actually hate it when I'm doing something and someone's watching me. Anito sabay seryosong tumingin sa kanya. Napabusangot siya. Magluto ka lang dyan, manonood lang naman ako. Nadidistract ako, Teresa. San? Sa ganda ko? Anya sa nang-aakit na tono, sabay puppy eyes. Napailing lang ito at binalikan tingin sa ginagawa. Natawa siya at hindi na sumagot. Tahimik niya itong pinanood magluto hanggang sa matapos ito at makakain sila. Totoo ngang magaling itong magluto. Malinamnam at masarap ang lahat ang hinanda nito. Siguro ay dapat na magpaturo na rin siya magluto rito balang araw. Pagkatapos nilang kumain, siya nang kusa naghugas ng mga pinggan. Pasado 6:00 ng gabi nang dumating ang mga gamit niyang pinakuha niya mula sa bahay niya. Kaunti lang kasi ang mga damit na nadala niya noong umalis siya para tumira sa bahay ni Owen. 3 maleta at 5 kahon ang dumating. Halos lahat ng pag-aari niya ay pinakuha niya. Mukhang for lifetime na talaga ang pagsasama nila ni Owen. Mabilis sa lumipas sa mga araw. Hindi niya napapansin na ilang buwan na silang mag-asawa.
The project was doing well dahil sa cooperation ng parehong company. She was just following her usual morning routine, checking her emails, reviewing proposals, and preparing to visit the company site later that day to monitor the workflow. Nagtitimpla siya ng kape nang bigla siya maduwal. Agad siya napatakbot sa lababo at sumuka. Pero nakakapagtaka dahil wala naman siyang naisuka kundi puro laway lang. Agad pumasok sa isip niya ang posibleng dahilan kung bakit. Napatakbo siya sa kwarto nila at nadatan niyan tulog pa rin si Owen. Napagod kasi ito sa ginawa nila kagabi. Kinuha niyan 3 PT sa drawer na matagal na niyang hinanda para sa ganong pagkakataon. Pumasok siya sa CR at tinas ang urine niya. Sa una medyo malabo pang isang line habang malinaw naman ang isa. Pero sa pangalawa at pangatlong try, malinaw na ang 2 pulang linya sa PT. Napatakip siya ng bibig at napasigaw sa tuwa. Ilan sandali lang ay narinig niya nagmamadaling mga yabag ng paa at pagbukas ng pinto. Therese, ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Saan? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Owen habang hawak ang magkabilang balikat niya. Malawak ang ngiti niyang itinaas ang hawak na 3 PT. I just took a PT. Lahat sila may 2 red line. Hindi bang ibig sabihin, nanay? Buntis ako? Kinuha ni Owen ang isa para tignan na mas mabuti. 2 red lines mean positive. It means buntis ka nga. Pagkumpirma nito, habang halatang hindi rin makapaniwala. Muli siya napasigaw at wala sa sariling napayakap kay Owen. Sobrang saya ko. I'm gonna be a mother at magiging papa ka na rin. Excited niyan sabi. Nanatiling tahimik si Owen habang dahan-dahan lumapat ang kamay nito sa likod niya para yakapin siya pabalik. This is what I've been wishing for. At ngayon ay nangyayari na. Di ba Obi ang kapatid mo? Siyang gusto kong maging Obi, Owen. I want to make sure our baby grows healthy for the next 9 months. Ngayon pa lang, naiisip ko na kung sino sa ating 2 kamukha niya. Lalaki kaya? O babae? Humiwalay siya ng yakap para harapin si Owen. Nakangiti ito. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may kakaiba sa ngiti nito, na para bang hindi totoo ang saya sa loob nito. Oo, bakit parang hindi ka masaya na buntis ako? Huh? Oh, what do you mean? Of course, I'm happy. Diba, ito naman ang napagkasunduan natin? Talaga? Happy ka? Baka naman iniisip mo na ibang ama ng batang to ah. Don't worry, ikaw ang ama nito. Biro niya. Pagkak itong natawa. Tira, akong palagi mo kasama. Of course, I would be the father. Tsaka I don't think you'd cheat. Wala ka namang makikilalang lalaking katulad ko. Wow ha? Iba-iba naman ang tao. Wala talaga akong makikilalang katulad mo. Nag-iisa ka lang sa mundo. But it doesn't mean you're the only better one. Anya sa nagbibirong tono. Hinimas niyan tiyan niya kahit alam niyang wala pa siyang mararamdaman doon. I'm the only better one for you. Mark my word. Oo na lang, sabi mo eh. Pagsuko niya. Humawak din ito sa tiyan niya. Kung magiging lalaki ang baby natin, we can name him Theron. Teron? I like it. Ang galing mo mag-isip ng name ah. Pero bakit binis mo lang sa name ko? Mahirap i-combine ang pangalan natin. Tsaka kung ibibase ko sa pangalan ko, ang pangit pakinggan. Natawa siya habang iniisip yon. Ewan? Owan? Maganda rin yung Owan ah. No, it sounds weird. Ewen? Tewen? Towon? Malakas siya natawa. Stop it, hindi nga maganda eh. Let's stick to Theron. Kung babae? It could be Teren. Nagsalubong ang mga kilay niya. Puro sa pangalan niya lang kasi nakabase. Maganda rin naman kung sa pangalan mo nakabase. Oren, Othen, Olen, Owael. And if you combine our names, it's still Teren. Ah, kaya pala Teren. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Then it's decided. Teron and Teren. Gusto ko yun. Teren or Teron. I'll make sure to shower them with love and care. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Bigla siya naging emosyonal. Siguro dala lang iyon ng hormones ng pagbubuntis. I'll make a call. I-inform ko ang sister ko about your pregnancy. Mas mabuti na rin kung magpa-check up kagad for the baby's safety. Let's go to the OB later. Sabi nito sabay hugot ang cellphone sa bulsa. Kung ganun, maliligo na ako. Gusto mo bang sumabay sa akin? Tanong niya sa inosenteng tono. Napansin niyang namula ang tenga nito. Just freaking take a bath. Nasasanay ka na yata may kasabay ah.
Magluluto ako ng lunch habang naliligo ka. Anito saka dire-diretso lumabas. Natawa siya bago sinimulang humbari ng mga saplot at naligo. Ilan sandali lang ay natapos na rin siya maligo. Nagbihis siya ng simple pero eleganteng kasuotan bago bumaba at tinungo ang kusina. Naabutan niya si Owen na naghahain na ng pagkain sa mesa. Wow, omelette! Excited yan sabi saka umupo sa dining table. Ngayon ka lang ba nakakita ng omelette? Kumuha siya ng plato at nagsandok ng kanin. Siyempre hindi. Anong tingin mo sa akin, ignorante? You always say wow, parang palagi kang excited sa lahat ng bagay. Masama namang magsabi ng wow. Of course not. I just noticed a certain trait about you. Gusto ko nga yun eh. It shows how easily you find joy in simple things. Sambit nito saka kumuha na rin ng plato at umupo sa tabi niya. Kahit anong pigil niya, lumabas pa rin ang kilig sa mukha niya. Tigilan mo nga ako. Alam na alam mo talaga kung paano kukunin eh. I thought you like being complimented. Gusto ko nga, pero iba kasi kapag galing sa taong gusto mo. Sabi niya sabay ngiti na malawak. Hindi niya masyadong inisip ang sinabi niya. Dapat biro lang yon. Pero para naging seryoso ang tono. Napatulala si Owen ng ilang segundo. You should be the one to stop. Ikaw ang alam na alam kung paano kukunin. Sabi nito, ginagayang sinabi niya. Tama, nakuha na nga kita eh. Tignan mo, kasal na tayo at magkakaanak pa. Ang kulang na lang ay ma-fall ka sa akin. Kaya ma-fall ka na para perfect family na tayo. Sa pilitan na pala ngayon ng pagmamahal. Asus! Pabiro niyang binangga ito sa balikat. Alam ko namang hindi kita mapipilit dahil kusa yun. Ang ganda at bait ko kaya. Mapafall ka rin sa akin in no time. Biro niya bago nagsimulang kumain. Well, let's see. Tipid na sagot ito at kumain na rin. Hindi na siya sumagot pa dahil sarap na sarap siya sa pagkain. Nang matapos silang kumain, siya na naghugas ng pinggan habang si Owen naman ay dumiretso sa CR para maligo. Ilan sandali pa, pareho na sila nag-aayos para pumunta sa ospital. Pagdating nila roon, agad silang sinalubong ng nurse at inasikaso para makausap ang OB. Pinapasok sila sa opisina ni Dr. Eva, ang OB/kapatid ni Owen. Agad itong tumayo na makita sila. Upo kayo, sabi nito. Sabay silang umupo ni Owen sa harap ng doktor. Masaya akong makita ka. Mabuti naman at maayos ang pagsasama ninyo ng kuya ko. And now, you two are expecting a baby. First thing first, I want to congratulate you both. Congratulations! Masayang bati nito. Napangiti siya sabay tingin kay Owen na nakangiti rin. Thank you. Actually, medyo kinakabahan ako eh. Sabi niya. Normal lang nakabahan, lalo na kung first time mo pa lang. Tatagan mo lang ang loob mo. Worth it lahat ng sakit kapag lumabas na si baby. Pagpapalakas ito sa loob niya, mas lalo siya napangiti. So, let's start? Kailan ang last menstruation mo? Tanong ni Dr. Eva. Hindi ko na maalala eh. It was August 13. Delay ka na ng halos 3 linggo. Si Owen ang sumagot. Napakurap siya. Teka, paano mo nalaman? I told you, I noticed everything. Napapansin ko kapag kukuha ka ng napkin o magpapalit. You always seem in a good mood kapag wala na. Tumagal ang titig niya sa lalaki. Heto na naman ang puso niya. Ayaw kumalma sa pagtibok. Hindi niya tuloy alam kung dahil ba iyon sa lalaki o sa kondisyon ng puso niya. So, okay, 2 weeks delayed ka na. Let's proceed to the examination. Kukunan kita ng dugo I-check ko rin ang heartbeat mo. Sabi ng doktor sabay tayo at lapit sa kanya. Mabilis lang ang naging proseso. Matapos siyang examine ay bumalik ito sa upuan habang hawak ang test results. So, base sa result, almost 2 weeks ka ng buntis. I was already informed about your heart condition. Maayos naman ang heartbeat ni baby pero kailangan mong mas maging maingat sa puso mo. Ang pressure ng pagbubuntis ay pwedeng magpahirap sa heart mo, lalo na sa mga susunod na buwan. Paliwanag ng doktor. Tumango siya. Nanatiling nakangiti kahit seryoso ang tono ni Dr. Eva. Alam niya ng bagay na yon at handa na siya. I refer you to a cardiologist obstetrician, someone who can handle both your pregnancy and your heart condition. Regular monitoring tayo. Mas mabuti kung tumigil ka muna sa pagtatrabaho. Iwasan mong ma-stress at bawal ka mapagod ng sobra. Dagdag pa nito, tumango ulit siya. For now, okay pa lagay mo at ang baby. Pero kung maramdaman mong mabilis kang hingalin o sumakit ang dibdib mo, pumunta ka agad sa ospital ha. That could mean your heart is working too hard.
Bumigat ang paghinga niya. Mariin siya napakapit sa pantalon niya. Hanggang sa maramdaman niya ang biglang paghawak ng kamay ni Owen sa kamay niya. Don't worry, kasama mo ako. You won't be alone during this hardship, okay? Pag-aalo nito, tumangulang siya bilang sagot. Gusto kong makausap si Owen in private. Ayos lang ba? Hiling ng doktor. Okay lang, sige. Hintayin ko na lang ang asawa ko sa labas. Sabi niya saka tumayo at hinilang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Owen. Ngumiti pa siya sa lalaki bago lumabas mula sa opisina ng doktor at nagtungo sa waiting area. Sa kabilang banda naman, nang maiwan sina Owen sa opisina ng kapatid ay agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Alam niya na kung anong gustong sabihin ni Eva. Tatapatin na kita kuya. Your wife's pregnancy is high risk. May congenital heart disease siya. And right now, her heart is already showing signs of cardiac strain. Nanatili siya nakatungo. Takot na marinig pa susunod na sasabihin ng kapatid niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. It was too late before he even realized what he cared for his wife more than he expected. Nag-iingat naman siya tuwing may nangyayari sa kanila. Alam niyang ang pagkakaroon ng anak ang naging dahilan kung bakit sila nagpakasal. Pero kahit ganun, sinubukan niya maging maingat para hindi ito mabuntis. At nangyari pa rin. Nabuntis pa rin niya ito. Wala ba tayong magagawa? How serious is it? Tanong niya halos pabulong. The pregnancy is putting extra pressure on her heart. Kapag lumaki pa ang baby, mas lalaki rin ang demand ng katawan niya sa oxygen and blood flow. May tiwala ako na makakaya ng katawan niya na maayos na maipanganak ang anak niyo. Malakas ang asawa mo. What I'm afraid of is that she might not be able to handle it. Pwede niyang ikamatay ito during childbirth. Paliwanag nito. Napakuyom si Owen ng kamao at binalot ang takot ang puso niya. I'm sure there's a tiny bit of chance na makakasurvive siya. Meron ba? With her current condition, masasabi ko na there's about a 25% chance of survival for her. Meaning, 75% risk of cardiac failure or heart collapse during the later months or sa mismong panganganak. Nanlamig si Owen sa kinaupuan niya. So you're saying, mas malaki yung posibilidad na mamatay siya? Dahan-dahan tumango si Eva. We'll do everything we can. Strict monitoring, medications, and maybe early delivery kung kinakailangan. Kaunti lang may ganitong kaso na nakakasurvive. Pero tatagaan mo loob mo. Pray and always stay by her side. Keep her in check. One call away lang ako kapag may kailangan ka. Tumango lang siya habang patuloy na iniisip ang mga posibilidad. That's why he couldn't be fully happy, knowing that his wife could die and leave his someday. Sisisihin niya ang sarili niya kapag nangyari yon. Salamat, Eva. Alis na ako. Paalam niya bago tuluyan lumabas. Naabutan niya si Therese ang nakaupo sa waiting area. Agad dito napangiti at tumayo na makita siya. Anong pinag-usapan niyo ng kapatid mo? Tanong nito. Napayuko siya at hindi nakasagot. Ayos lang kung ayaw mo sabihin. Tara na? Sige, let's go home. Tipid niyang sagot. Sabay silang lumakad. Nauna si Therese habang siya'y nasa likod lang. Napansin niyang bahagya nitong hinahaplos ang tiyan nito habang nakangiti at bakas ang saya sa mukha habang ginagawa yon. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya magawan sabayan ang tuwang nararamdaman nito. Hanggang sa makarating sila sa kotse ay wala siyang sinabi. Nanatili siyang tahimik habang binabagtas nila ang daan pauwi. Nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila, saka lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para basagin ang katahimikan. Teresa. Anya sabay hawak sa kamay nito bago pa man ito makababa. Bakit? Kanina ka pantahimik. Akala ko wala ka ng balak usapin ako. Biro nito. Tumitig siya rito. Matagal bago siya nakasagot. Yung pinag-usapan namin ni Eva. Okay, so what about it? She told me about the risk of giving birth. It's life-threatening. Sabi niya, bakas ang bigat sa kalooban. Ngumiti lang ito. Owen, alam ko na yun noon pa at nakahanda ako sa mga posibleng mangyari. Hindi ka ba natatakot? You could die. Pwede kang mamatay. Nabura ang ngiti sa labi nito at binawi ang kamay mula sa kanya. Owen, una pa lang, napag-usapan na natin to. Before you even sign the contract, before we get to this point,
Alam mo na yung bagay na yon. Sabi nito sa naiinis sa tinig. But I didn't know it could be this hard. Okay lang yun sa'yo. Okay lang talaga sa'yo na pwede ka mamatay sa panganak. Inirapan siya nito. Mabilis na tinanggal ang seatbelt at lumabas mula sa kotse. Agad din niyang tinanggal ang seatbelt at sinundan nito. Hey, Teresa. Sinubukan niyang hawakan ito sa braso pero marin itong iniwas ang kamay at hinarap siya. Namumula mga mata. Walang taong okay lang na mamatay sa isang bagay na gusto nilang gawin. Pero handa ako, okay? Kung nag-aalala ka sa mga posibleng mangyari, ayos lang ako. Kakayanin ko yon. Mariing sabi nito. Hindi na rin niya napigilan ang bugso ng damdamin. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Pero paano? You know too well how risky it is, Teresa. Maaga pa naman, pwede pa tayong… Napayuko siya. Halos hindi magawang ituloy ang gustong sabihin. I want to keep the baby, pero if it means you're going to die, I don't know how to feel about it. Alam ko masama na ipa-abort ang bata, but your life is on the line. Pwede pa tayong gumawa ng bago once you get better, kapag okay na talagang puso mo. Sabi niya sa nagmamakaawang boses. Pagyak itong natawa, paulit-ulit na napailing. Tila hindi makapaniwala. Gusto mong ipa-abort ko ang baby natin? How dare you? You know how much I wanted the baby. Alam mong pangarap ko to. I don't care if I could die pero Owen, anak natin to. Paano mo nagawa sabihin yan? Pero mamamatay ka nga. Why are you so willing to give up your life? Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Kung kapalit naman na ay mabubuhay ang anak natin, bakit hindi? Bakit hindi? Teresa, hindi mo ba naiisip kung sino maiiwan mo dito? Hindi mo ba naiisip yung mga tao nagmamahal sa'yo? Paano sila? Gusto niyang sabihin paano siya. Paano siya kapag wala na ito? Well, it seems na nakalimutan mo na yung boundaries natin. Remember what we agreed on? We get married and have a child, yun lang. Now you're acting like this? May gusto ka na ba sa akin? Am I not allowed to love you? Gusto ko nga na magustuhan mo ako pero huwag mo kalimutan kung para saan lahat ng ito. Kung bakit tayo nagkaroon ng partnership sa company, kung bakit tayo nagpakasal at kung bakit tayo tumira sa iisang bubong. All of this ay para magkaanak tayo. Don't forget that, Owen. Please, pag-isipan mong mabuti to. Huwag mo namang isuko ng basta-basta ang buhay mo, Teresa. Pakiusap niya, sabay lapit. Pero umatras ito. Kasabay noon ay napahawak ito sa dibdib nito. Hey, are you okay? Agad siya nag-alala. Itinaas nito ang kamay para patigilin siya sa paglapit. I'm tired. Let's not talk about this anymore. Magpapahinga na ako. Sabi nito, saka nagmadaling pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan siyang gulong-gulo ang isip, mabigat ang dibdib, at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Samantala, mabigat ang bawat paghinga ni Therese habang umaakyat siya papunta sa kwarto nila. She tried to remain calm. Bawal siya makaramdam ng matinding emosyon at baka mapahamak ang anak nila. Nang gabing yon, hindi siya pinatulog ng mga sinabi ni Owen. Nakatagilid siya sa kama nang maramdaman niya ang pagbukas ng pinto at mahinang yabag ng asawa papasok. Dumiretso ito sa kama at humiga sa tabi niya. Sinubukan niyang matulog pero hindi niya magawa. The night felt too loud even in silence. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Ilang minuto na siya nasa ganong posisyon. Nangangalay na siya at gusto niyang humarap sa kabilang side. Siguro naman ay hindi nakaharap sa kanya si Owen. Siguro naman ay tulog na ito. Dahan-dahan siyang gumalaw at humarap sa kabilang side. Pero nagulat siya na magtama ang paningin nila ni Owen. Nakaharap pala ito at gising pa. Agad siya napabangon. Nakabilang kwarto na lang ako matutulog. Sabi niya saka umaktong aalis. Pero agad siyang hinawakan nito sa braso para pigilan. I'm sorry. Bigla nitong sabi sabay bangon. Sorry for what? Tanong niya. Sorry sa sinabi ko. I should have never said that. Do you really mean that? Nagsasorry ka ba dahil na-realize mong mali ka? O dahil ayaw mo lang na magalit ako? Napayuko ito. I don't know. Isa lang sigurado ko kung bakit ko nasabi yun. I'm scared. I can't bear the thought of losing you someday. Ni minsan sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakarinig ng isang taong takot na mawala siya. I was well aware of your condition, Teresa.
Pumayag ako sa gusto mo for the sake of the company. And I respected your decision to go that far kahit na ikapahamak mo. Akala ko, akala ko madali ko yung matatanggap dahil wala namang pagmamahalan sa pagitan natin. Or so I thought. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang hinimas. The more days I spent with you, mas marami ako napansin. Hindi ka malakas kumain, mabilis ka mapagod, at madali ka maapektuhan ng emosyon mo. You're easy to please. Kapag masaya ka, masaya ka. Kapag malungkot ka, malungkot ka. Kapag galit ka, galit ka. Madali kang basahin. And that's when I realized I started to care for the little things you do. Gusto ko tang alagaan. Gusto ko maramdaman mo na may nagmamahal sa'yo. The more I tried to restrain myself, the harder it became to stop it. Wala eh. Sa tingin ko, mahal na kita. Mahabang confession nito. Naluluha siyang ngumiti at hinawakan nito sa magkabilang pisngi. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari yung mga ganito. Nangyayari rin pala sa totoong buhay. Ngayon ay naririnig ko mula sa'yo. Mula sa taong may puwang na rin sa puso ko. Naramdaman niya ang pagpatong ng kamay nito sa kamay niya nakahawak sa pisngi nito. May puwang na ba ako sa puso mo? Oo naman. Kahit doon pa. Kahit bago pa tayo ikasal. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Dahil sa wakas, nasuklian din ang pagmamahal na matagal ko ng kinikimkim. Hinimas-himas nito ang kamay niya. Ako rin, sobrang saya ko. I didn't know I could love you this much. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Bahagya siya natawa. Ano ka ba? Hindi ako mawawala, no? Pero, Hindi pa malaki ang tiyan ko. At mas lalo kong nilalakasan ng loob ko dahil dala kong anak natin. Malakas ako. Kaya kong lampasan ng lahat. Kahit si kamatayan pang kaharap ko. then promise me that you'll never leave me. Ngumiti siya tinaas ang pinky finger. Kung ganon, mag-pinky promise tayo. Itinias din ito ang pinky finger nito at pinag-cruise ang dalawa nilang daliri. Ako, si Therese Mendoza Grayson. Ipinapangako ko na habang buhay kitang mamahalin at hindi kita iiwan. Mawala man ako, makunin man ako ni kamatayan. Palagi mong tandaan na mananatili sa lupa ang kaluluwa ko at hindi ka nito iiwan. Hey, Sabi nito sa hindi natutuwang boses. Bakit? Ayaw mo ba sa promise ko? I want you to promise that you won't leave me. Hindi nga kita iiwan. I'll stay kahit maging kaluluwa na lang ako. Teres naman. Ayaw niyang ipangakong isang bagay na alam niyang baka hindi niya kayang panindigan. Owen, I love you and I always will. Ay, bakit ba parang namamaalam ka na? Wala pa nga eh. Takot ka bang multuhin kita? I'll make a promise to you. Ako, si Owen Grayson. Pinapangako kong aalagaan at mamahalin si Therese Mendoza Grayson. Siya lang at wala nang iba. Ang magmamay-ari ng puso ko kahit magunaw pa ang mundo. Mananatili ako sa tabi niya at gagawin ko lahat para manatili siya sa akin. Panunumpa nito, nagpinky promise sila. I love you. Mahinang bulong niya. I love you too. Balik nito'ng sagot. Nagkatitigan sila ng matagal. Unti-unting lumapit ng kanilang mga mukha sa isa't isa hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. It was passionate yet soft. Ramdam niya ang bawat pag-iingat sa bawat galaw nito. Months had passed. Malaki na ang tiyan ni Teresa. Dama niya ang bigat ng bawat araw, hindi lang sa tiyan niya, kundi pati sa epekto ng pagbubunti sa puso niya. Mas mahirap na siyang huminga at konting kilos lang ay hinihingal na agad siya. Dumami ang gamot na kailangan niyang inumin araw-araw. Halos buwan-buwan ay nasa ospital siya para sa check-up. ECG, ultrasound ng puso, blood test, lahat iyon ay naging parte na ng buhay niya. At syempre, kasama niya si Owen sa lahat ng iyon. He's always one call away, kahit nasa isang importanteng meeting o trabaho. He always prioritized her at mas lalo niya itong minahal sa bawat araw na lumilipas. Hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak niya. Hindi pa siya nakaschedule for cesarean pero nauna nang sumakit ang kanyang tiyan. Sobrang hirap na siyang huminga at sobrang sakit pa ng tiyan niya. Hindi niya alam kung anong uunahin niyang pagtuunan ng pansin. Naiiyak na siya.
hanggang sa mahigpit na hinawakan ni Owen ang kamay niya. Parang gusto nitong kunin ang sakit na nararamdaman niya habang dinadala siya sa operating room. Hindi kita iiwan. I'm here. Lumaban ka, okay? Kayanin mo. Kayanin mo para sa anak natin. Pagpapalakas ito ng loob. Isang mahinang oo lang ang naisagot niya bago siya naipasok sa loob ng OR. Paunti-unti siya nanghihina. Her vision started to blur at halos hindi na niya maramdaman ang katawan niya. The doctors were in panic, trying to deliver the baby while keeping her heart stable. Hanggang sa marinig niyang iyak ng bata. Kasabay niyon, ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata niya. She could still barely hear her husband's voice. Umiiyak ito. Nagmamakaawa na gumising siya. Nailigtas siya ng mga doktor. Pagod na siya. Her heart was barely breathing. Pero ayaw pa niyang sumuko. She wanted to see their baby. Marami pa siyang gustong gawin. Kasamang pamilya niya. Kasamang anak nila. Kasama si Owen. That's why she must leave. Her mind kept whispering that again and again. Kahit dumidilim ng paningin niya. Until everything turned quiet. Lumipas ang halos 1 linggo, pakiramdam niya ay nanggaling siya sa isang napakahabang panaginip na magising siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Unang bumungad sa paningin niya ang isang lalaking nakatalikod. May buhat-buhat itong sanggol habang kinakausap ito sa baby voice. Good boy, baby. Not gonna cry again, okay? You wanna see mommy? Look, mommy's sleeping peacefully. I hope she wakes up soon. Hindi nito nagawang tapusin ang sinasabi ng lumingin ito sa kanya at makitang gising na siya. Teresa, you're awake. Owen. And our baby. She slowly reached out her hand. Lumapit si Owen. Naluluha ang mga mata. Don't move yet, okay? Mahina ka pa. I'll call the doctor. I'll be quick. Agad itong pinindot ang emergency call button at tumawag ng doktor. Ilan sandali lang, pumasok ang mga nurse at doktor para i-check siya. Mister, sa ngayon ay maayos na lagay ng puso ng asawa mo. Just make sure to follow her medication at iwasan mo ng mga mabibigat na gawain. It's been a week since she fell into a coma. Miracle talaga na nagising siya. Thank God. Thank you so much, Doc. No worries. Ginawa ko lang ang trabaho ko. It's your wife who refused to give up. Lumaban siya para mabuhay. And I can really see that. Nanatiling nakatuon ang tingin ni Teresa sa bata na karga ni Owen. Muli niyang itinaas ang kamay niya. Pwede ko ba siyang hawakan? Of course you can. Agad itong lumapit. Umupo sa tabi niya at maingat na inabot sa kanya ang sanggol. Lalaki ang anak nila. Anong pangalan ng anak natin? It's Teron. Tulad ng pinagplanuhan natin. Teron. Bagay sa baby natin ang pangalan na yon. Hi, Teron. Ako, mami mo. Marahan niyang hinimas ang ulo nito saka tumingin kay Owen. Owen, thank you. Thank you for what? For staying. Palagi ka nasa panaginip ko. At sa panaginip na yon, masaya tayong tatlo. Ako, ikaw, at ang baby natin, si Teron. I thought I was in heaven for seeing such a perfect dream. But I guess it was your way of waking me up. Naluluhan, sabi niya. Marahan itong hinaplos ang buhok niya at hinalikan siya sa noo. Then, I must thank you too. Thank you for waking up. Thank you for coming back to us. Mahal na mahal kita, Owen. Mas mahal na mahal kita, okay? Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. At mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin. Oh, wow, gaya-gaya ka ha. Pareho tayo ng feelings. Sira. Sabay silang natawa, kasunod niyon ay biglang umiyak ang anak nila. Taranta silang pinatahan ito. Dahan-dahan itong hineli ni Owen habang siya naman ay hinimas-himas ang ulo nito. Ilan sandali lang ay tumahan na rin ang bata. Nagkatinginan sila at napangiti sa isa't isa. Posible pala ang ganun. Akala niya ay sa fairy tale lang nangyayari ang happy ending. Akala niya hindi niya mararanasan yon. She had never been loved like this. She had never been this happy. Ang gusto niya lang naman ay magkaanak, pero masigit pa roon ang natanggap niya. It was an impulsive decision to get married and have a baby. Yet one that completely changed her life. Mula ngayon,
Iyon ang bagong kabanata ng buhay niya, ang magkaroon ng isang masaya at kumpletong pamilya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!